Hindi rin ligtas ang health sector sa sumisirit na presyo ng krudo dahil imported ang halos lahat ng medical equipment at raw materials ng gamot. Paano nga ba pinaghahandaan ng mga pribadong ospital ang epekto ng krisis sa langis? Alamin sa agenda report ni Pierre Pastor. Kahit may monthly pension at may stable source of income, ang retired government employee and radio anchor na si Terence Grana, nangangamba pa rin siya na magtataas ang halaga ng kanyang mga gamot at iba pang medical expenses dahil sa walang katiyakan kung kailan matatapos ang krisis sa Middle East. Kakakabit lang ng pacemaker ni Terence at 10 iba't ibang uri ng gamot ang kanyang maintenance na iniinom araw-araw para sa kanyang puso. Kung magdadagdag ka lang ng 50% of the 900, that's already almost malaki na rin yun. So, And we don't know kung hanggang kailan. yes, hindi natin alam. That's the irony. Hindi natin alam kung kailan nito. Nag-news ako ngayon mukha yatang worse. Hindi tayo nakarinig na nag-increase yung pension ng mga retirees, di ba? So, parang constant yan mag-i-increase lahat. Yung pension mo, constant. Apektado ang lahat sa giyera, dala ng pagsirit ng presyo ng krudo sa world market at hindi ligtas ang health sector dito. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, President ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc., inaasahan talaga na tataas din ang hospital operating expenses. You note, lahat pong hospitals talagang mandated to provide emergency power systems. Lalo yan generator. Usually ito po ay diesel powered. Yes, especially probinsya, madalas po ang brownout. So they need to these gensets. Ang mga ambulansya at iba pa mga sasakyan sa ospital ay gumagamit ng gas. Halos lahat ng kagamitan sa mga pagamutan ay inaangkat mula sa ibang bansa. At bagaman meron ng mga locally produced na medisina, ang mga raw materials nito ay imported din. Ang mga medical equipment ay galing din sa ibang bansa at ang maintenance na mga ito ay regular na ginagastusan. Sa ngayon, maaring may stocks pa naman daw ng mga gamot at kaya pang gawan ng paraan ang iba pang gastusin sa mga ospital. Maaring hindi pa kaagad maipapataw sa mga pasyente ang dagdag sa operating expenses. We're trying to mitigate, parang i-adjust muna, kasi alam namin na medyo hirap na mga tao. Hinihikayat ni Dr. De Grano ang kanilang mga miyembro na paganahin ang power conservation policies ng mga ospital at lahat ng paraan ng pagtitipid na maaaring gawin. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.